Sino yung kausap mo sa bahay niyo? Wala akong kausap! Nandiyan na naman siya. Kinuryente, pinagsasaksak sa dibdib at biniyak sa sarili niyang bahay. Ganito ang kaindik-indik na sinapit ni Marivic Rodriguez sa kanilang tahanan sa Barangay Old Cabanan, lungsod ng Olongapo. Sino ang walang awang gumawa nito sa kanya at makaligtas pa kaya siya sa krimen? Magandang hapon po ko si Mike Enriquez at ito ang investigador. Ika-12 ng Agosto taong kasalukuyan, kabalas sa pag-ayos ng paninda sa kanyang bahay sa Old Cabanan, lungsod ng Olongapo. Ang 60 taong gulang na si Cesar Villanueva nang biglang Nanggasikaso ko sa aking paninda. Nag-chop-chop ako ng kikiam. Tapos narinig ko na lang, ang sabi niya, Pa, tulungan mo ako. Umalipas ng takbo si Cesar patungo sa bahay ng anak na si Marivic Rodriguez. Kitang-kita manong ni Cesar na kinukuryente ng sospek ang anak niya si Marivic. Uy, ano ba ginagawa mo sa anak ko? Wala kang pakilang, pakatay ko to. Hindi, nagagawang kami ng pagkuryente. Hindi ko magawa-agaw, malakas siya eh. Bago hinila ko na lang si Marin palabas. Nang mga sandali yung naisip ni Cesar na patayin ang ika nga main switch ng kuryente ng buong bahay. Pagbalik niya sa bahay, nakaganda na lang ang pitulo. Mula sa butas, kitang-kita raw ni Cesar ang mga sinuloy sa pangyayari. Kumuha siya ng kutsilyo ng matalas, pinagsaksak si Marivic. Ang sabi ko, sinaksak mo si Marivic. Papatayin ko to. Mabilis to huminang tulong si Cesar. Isa sa mga agad nagturo na yung mismo inang suspect na si Anita. Ang sabi ko, huwag mo siya sasaktan. Hindi, huwag na kayo sisilip, huwag na rin kayo papasok. Sabi niya. Eh nung inisip ko na talaga na may nangyayari sa loob. Pero tila pinina sa anumang pakiusapang lalaki. Nang magpumiglas at bahagyang makatakbo parayo si Marivic, hinapon siya ng suspect at muling inustayan ang saksak. Nakita ko si Pukoy, sinasakyan na kinakapayuhan niya si Marivic. Hawak-hawak niya yung kutsilyo ng matalas, yun na nag-blank ko utak ko. Nang mga sandali nyo, nagtungo na rin si Angelita sa tanggapan ng Olongapo Police Station po. Tulungan niyo po ako. Yung ano ko po, may stage po, sir. Saan po? Doon po sa may Old Cabanan po. Sir, talaga po. Around 9:45 a.m., nag-report po dito yung nanay po ng suspect. Pagdating ng mga pulis sa bahay ng mga Rodriguez, agad silang nakipagtigosasyon sa suspect. Pare! Isa pa dito! Huwag kayo makialam dito! Huwag mo dahil sa inyo ulo! Tinawag po namin siya. At ang sagot po niya sa amin, Si Mayor! Si Mayor ang gusto ko makakausap! Huwag kayong makialam dito! Si Mayor ang gusto kong makakausap! Ilang sandali pa dumating na rin ang Special Weapons and Armed Tactics o SWAT team ng lungsod ng Olongapo para tumulong na mailigtas ang biktimang si Marivic. Tama na yan! Tigil mo na yan! Si Mayor ang gusto ko makakausap! Pare, si Mayor to! Mag-usap tayo! Sa kahilingan ng suspect, dumating na rin sa lugar ang punong lungsod ng Olongapo para makipag-usap sa kanya. Bigyan niyo ako ng baril at bala! Pare ng pala! Hindi pwedeng ibigay sa iyo yan! Tama na yan. Itigil mo na to. Ano pa naman, Diyos ko na mga anak. Dahil hindi pagbigyan ng iling na baril at mga bala, humingi raw ng 5 minuto ang suspect para makapag-isip. 5 minuto! Bigyan niyo ako ng 5 minuto!
ang suspect. Lumabas ka dyan. Lumabas ka na para wala nang masaktan. Sumali kami. Ngunit, bago po siya kinausap, hiniling po ni Mayor ng suspect na gusto marinig yung boses ng biktima. Ngunit mga ilang segundo po, wala po kaming naririnig na boses na nanggagaling sa biktima. Marinig! Marinig! Sige na, mas message pa tayo makapag-usap dalawa. Pero makailang tawagin ang pangalan ng biktimang si Marinig, walang tinig na narinig ng mga operatiba. Ito ang naging hugya para pwersahan nilang pasukin ang bahay. Wala na dito!